Yon, kamusta mga boss? Welcome back muli dito sa ating munting channel, ang Kanta Kwento. Alright, palakpakan muna tayo dyan. Ito nga, ang pinakahihintay natin, no? Sa wakas at na paunlakan na tayo ni Sir Jerome. At sa mga, bago natin i-start to mga kwento, mga ka-Jeromantics natin dyan, yung 31 viewers na buena mano dyan, palakpakan natin. Talaga naghintay ang mga yan. Feeling ko kaninang maga pa yan sila. Nire-request ko lang na i-share nyo na to bago na tayo mag-start para sabay-sabay tayo mga team live, no? Yung mga team replay, siguro mga tulog pa sila, panoorin na lang nila replay. So, syempre, nabasa nyo naman sa ating thumbnail at title. Syempre, ang magnetic icon natin kasama natin, Sir Jerome Bardome. So, bago ko nga i-introduce mga kwento, mga ka-Jeromantic, share muna natin yung live. No? Kahit ako, share ko na rin sa mga group, sa mga friends nyo. Baka kasi hindi nila alam no? Nakasama natin ngayon si Sir Jerome Bardome. Alright? Okay, palakpakan muna tayo dyan. At nag-thank you ako unang-una sa mga Jeromantics, no, sa pagtanggap sa atin at pagbigay tiwala sa channel na ganito na makapag-cover ng mga live event o mga gigs, mga concert at kung ano man mga outreach program ni Sir Jerome. Thank you very much no. Sige, habang share nyo muna. No, gusto ko lang muna mag-thank you kila Ma'am Christina Ignacio, Ma'am May Sulit Jocado, Ma'am Det, Ma'am Buena, Ma'am Biring, lahat ng Jeromantics po. Maraming salamat. At yon, kung na-share nyo na at na-like nyo na, kung ilan tayo dito, sana ma-like nyo yung natin para ma-promote pa tayo ng YouTube. So, i-start na natin. Syempre, papakilala ko na mga kwento. Ito na. Hindi natin patagalin kasi baka mamaya na naman tayo ng mga bashers natin dyan. So, syempre, ito mga kwento, malupit to. Finalist ng The Clone Batch 1 2025. At syempre, tinatawag na ng magnetic icon, mga kwento, mga ka-Jeromantics. At isa pa, Gawad America Awardee, mga kwento. Palakpakan natin, welcome natin mga kwento, Sir Jerome Bardome. Alright. Hello everyone. Hello. Narinig ba ako? Maayos ng boses ko. Hello sa inyo lahat. Good evening po and thank you sa panonood ngayon sa aming live interview here with Kuya Kanta. Disclaimer lang kasi hindi talaga ako sanay. Mga kwento, alam nyo, sa buong buhay ko ngayon ko lang ginagawa to. Kaya pasensyahan nyo na kung may mga enjoy lang natin to kasama si Sir Jerome at good vibes lang, kwentuhan lang mga kwento, no? At syempre, meron tayong mga hinandang line of question. Alright? So, ready na ba? Tanungin naman natin to si Sir Jerome. Sir Jerome, ikaw, ready ka na po ba? Ito na. So, yun, salamat sa mga nag-share at sa mga nandito sa live. Maraming salamat po sa inyo. Ha? So, yun, Sir Jerome. Thank you sa pagpapaunlak, Sir Jerome, sa interview. Alam ko, medyo may ka sa voice mo ngayon, no? Nababad. Okay lang yan. So, let's go. Tara. Ito na, ang first question. Sir Jerome, kamusta na ba ang isang Jerome Bardome ngayon after ng kanyang 1 year, yung anniversary concert ng April 9? Ano na ba ang, maraming gusto makaalam. Well, ito naman ako ngayon, guys, sa mga nangihingi ng update. Okay lang naman ako right now and hanggang ngayon, medyo may sakit nga ngayon. Pero tuloy pa rin ng kayod sa pag-i-explore ng music taste ko. Especially ngayon, nasa Beatles ako ngayon eh. Pansin nga namin, sir, ang gaganda ng mga mo, no? Talagang dito na-feature natin yan, i-review nyo na lang, no? Yung At kamusta ba after anib concert, sir? May mga nasundan pa, no, panigurado, no, ng mga ibang gigs and concert, no? Katulad nga ng yan. At ito, sir, medyo ito tanong na talaga to. Sir, open to ba magsagawa ng isang online concert for a cause? Ibig sabihin nito, sir, yung parang online siya, hindi siya yung live audience. Yeah. Opo. Well, for me, mapapag-usapan naman. Pero, why not? Okay naman ako dun. Sure naman ako, sure. Pero mo na yun, sir, na kumbaga parang may mga nakaset up na camera. Tapos live audience, mga, kunyari sa YouTube, ganyan. Hindi na-try mo na yan, sir, na hindi pa? Hindi pa actually. Hindi ko pa natatry talaga yung ganong klaseng setup. Yung kumbaga nagawa ko lang kasi is kumanta lang ng parang audio call lang ganon, audio group call. Ganun lang. Ito maganda kasi for ako kumbaga para sa mga project siguro. Ito, next question. Kung hindi nabuo ang name na Jeromantic, Sir Jerome, ano ang gusto mong sanang pangalan ng
fans club na to? No? Germs. De, joke lang. Well, actually, wala na akong kailangan baguhin pa. Wala na. Kasi, tutuusin, perfecto na talaga itong Geromantics na to. Yan yung mga nasa loob nito. Napaka-perfect nyo na, guys. Alright. Kasi kayo rin ang bumuo nito para sa akin. Palakpakan natin yung mga Geromantics natin dyan. Ito sir, medyo ano to, medyo, alam ko, madalas marinig nyo itong tanong na to. At maraming curious kung anong sagot nyo rito. Siyempre may bakit na follow-up question to. Diploma o diskarte? Ito para sa mga, lalo na sa mga nag-aaral pa. Diploma o diskarte? At bakit? Yan. Well, para sa akin naman kasi, habang kinukuha yung diploma, habang pinagtsatsagaan mo ang kunin, syempre, dumiskarte ka na rin sa buhay. Paano mo paunlarin sarili mo? You have to find your ways to make your own living while at the same time studying to get a diploma. Pwede naman yun. So, ganun lang ako. Balance lang, kumbaga. O, sabay. O, sa mga ano dyan, pagsabayin nyo daw, sabi ni Sir Jerome Erdo. Ang ganda na sagot mo, sir, ha? Alright. Magaling. At ito, sir, ang next question natin, sir. Ito, medyo, ano to, ha? Meron bang hindi naniniwala na may future ka sa music? Huwag mo na lang banggitin yung name, sir. Kung meron lang. Sige. Well, meron naman. Pero para sa akin po kasi is, hindi ko naman talaga siya masyadong ginawang malaking bahala para sa akin o nakaka-apekto sa akin. Nung una, oo, medyo na-apektuhan ako nung nag-i-start pa lang ako manta. Pero sa ngayon, nung before pre-singing competition o pre-starting ko sa pag-focus ko na talaga sa music career ko, wala na talaga akong inisip na kung ano man sabihin sa akin. In-embrace ko na rin naman talaga yung boses ko. Pero since alam naman ng karamihan anong kwento, bala ko na rin naman na talagang iwan yung boses kong Elvis. Pero thanks sa Itbulaga, na-retrieve ko siya. And sa inyo guys, thank you so much. Kung sino man yung di naniniwala na yun, kamusta na kaya siya ngayon? Syempre nakita niya na ngayon ang mga bunga mo, sir, ng mga, lalo na sa mga Geromantics fans nga, no? At ito, sir, kung merong hindi naniniwala, sino naman ang taong pinaka naaalala mong naniwalang sisikat ka or makikilala dito sa, hindi lang sa social media, pati sa mainstream? Sa mainstream talaga. Kasi nung pandemic days ko lang kasi talaga, mostly sinesharean ko lang ng music ko is si Darling talaga at saka yung papa ko. Yun talaga ang lagi kong kausap pagdating sa music taste ko. Kasi medyo, sabihin na natin medyo weirdo ako nung mga edad ko na yun para makinig ng ganong kalulumang kanta. Si papa, sobrang lawak ng music, and si Darling naman, pinakikinggan din ako. Kasi ginagawa niya rin ako radyo minsan paggabi. Baga sila lang talaga yung nakarinig ng ng potential sa boses ko and makikita nila na may future ahead ako sa boses ko. So thankful ako sa paniniwala rin nila sa akin. And sila talaga yung dalawang tao na naaalala ko talaga. Si Papa at si Darling. Hindi natin pwede bang pangalanan si Darling, sir, or private? Kilala naman. Kilala na nila eh. Para mapalakpakan natin, syempre ang tinutukoy ni Sir Jerome dito is yung Andre and si Papa. Hindi ko alam yung full name ng Papa. So yun na, okay sir. Next question natin. Tsaka na-reveal. Na-reveal si Papa. Mamaya. Reveal natin. Yan sir. Yeah. Ang next question natin, ito mga talagang pinag-isipan ng mga tanong to na hindi pa natatanong kay Sir Jerome. Kaya sa mga hindi pa nakaka-share ng live natin, baka may mga hindi pa nakakaalam na Geromantics natin dyan, share nyo na. Bilis. Hintayin natin yan. Yes. Ito sir, medyo Sige about sa buhay to. Ano yung pangyayari sa iyong buhay na muntikan mo nang isuko ang pagkanta or karera sa musika, ganyan? Ewan ko lang kung natanong na to or hindi pa. Ano yung pangyayari, sir? Na kung muntikan mo nang parang, ewan ko na. Parang siguro nung panahong grade 12 ako. Grade 12? Hindi ko na, well, actually naman bubala ko rin naman siya i-push. Pero parang mas pinocus ko na lang talaga yung academics ko that time. Kasi thesis era yun eh. Kahit
nag-Battle of the Bands kami that same year din, ng same school year ko na yon. Talagang yung academics talaga yung pinaka-inisip ko. At parang para sa akin, ano na. Pero dahil doon, after nung Battle of the Bands din naman, naging ano na ako, medyo 50-50 na. Tapos yun, nung college days ko na, doon ko na talaga naisipan na naging desidido na ako na ipupush ko yung boses ko ano man mangyari, yung music career ko. Bahala na si Batman, pero kakayanin ko to. Okay. Kumbaga connection talaga sa pag-aaral, no? So dahil nga parang connected din kanina sa tanong natin na diskarte and diploma. Kumbaga talaga napagsabay ni Sir Jerome, no? Hindi nga nabitawan yung school at tignan nyo naman ngayon. So yun. Thank you, sir, sa napakagandang sagot. Ito, sir, marami marami nagtatanong nito. Actually, kahit wala pa tayong na paplan na interview. Ito sobrang pagkumbaga sa number 1 to eh. So, sir, nagsusulat ka rin ba ng mga original composition mo? At anong kanta ang madalas pumasok sa isip mo? At bakit? Kumbaga parang yung tema siguro ganun. Oh, yan. Well, hindi siya technically na nagsusulat. Hindi mo makukonsider kasing sulat talaga eh. Kasi every time na parang ano lang, yung muni-muni moments ko lang pag tahimik, biglang may papasok sa isip ko. Tas may papasok na lang biglang lyrics o kahit anong klaseng melody. Ano lang, kakantahin ko lang na parang medyo relatable sa ibang kanta. Tapos, ang nangyayari kasi, hindi ko talaga siya nasusulat. Dumadaan lang siya sa tenga ko o sa utak ko. O dadaan, wala na. Pero madalas na, yung medyo focus akong naisipan ko na, uy, pwede to maging pwede ko maging to, style to. Blues talaga, blues. Yung old-time blues na classic. Alam mo yung mga ala Elvis Presley na yung terereng and derereng ganun. And parang yung yung Trying to Get to You na kinanta ko nun. Parang ganun lang yung takbo ng kanta. Mostly ganun lang yung pumapasok na idea sa utak ko talaga na kind of music na natitripan ko. Kasi more on expression siya. So, bali kumbaga, sir, nag-uumpisa ka makaisip ng idea ng kanta is sa melody, no? Hindi siya sa lyrics. Melody. Diba? Melody talaga. Karamihan talaga melody, no? Kahit si ganun din eh. Napanood si Michael Jackson, melody rin. Oo, diba? Melody lang. Ilalagay ng beat, tsaka beat yung mga ganun. So, yun. Ito, sir, tutungo naman tayo sa about sa karera naman ko. Ito, sir, marami rin natatanong nito eh. Interesado ka bang maging membro ng isang boy band? Para mga bang klase, mga One Direction, mga ganun or Ay, mga ganun. Interesado ka ba? For me, hindi talaga. Hindi ko na envision sarili kong nasa boy band kasi yung boses ko hindi pwede pang normal na pop eh. Kasi iba yung buwelo ko talaga eh. More on the bassy tone talaga ako. Tapos, kumbaga yung hagod ko pag kumakanta, pababa, paangat, ganun. Baritone na baritone. Hindi ako yung manipis na boses na biglang angat, biglang baba na although nagagawa ko yun sa style ni Elvis o sa ibang kanta, pero mostly nagagawa ko lang yun sa mga runs ko ng old songs talaga, rock and roll, ganun. Hindi ako pwede pang boy band na tas yung talagang focus sa blending or harmony. Kasi malakas din boses ko, baka magkalabanan, ganun. Ayoko naman yung ganun. Mas na-envision ko rin talaga boss ko from nasa rock band ako or sa orchestra or sa choir, yung tatlong yan. O yung choral choir na talagang ganun ko na-envision boses ko. Hindi boy band. So, hindi ka open sa, kumaya sir, may nag-offer ganyan, no, na magbuo kayo. Okay. So, pero sir, yung nyo, yung napanood namin banda. Or talaga may instrument. Yung napanood namin yung blending yun nila Sir Giro tsaka ni Sir Jen, ganda nun. Parang nakapartida pa nga, kumbaga parang hindi pa fully rehearsed, no. Pero ang ganda pa rin nun. Okay yun. Good moment din sa amin. Napanood niyo ba? Sino nga mga nakapanood na i-comment nyo dyan?
At bago nga natin ituloy ito, sir, mag-ano lang ako ng konting shoutout sa mga live viewers natin. Yan, yung 94 viewers natin yan, mga kakwento, mga Geromantics. I-share na natin itong live sa mga baka hindi pa alam Sa na inyo nandito lahat, sa shoutout studio. sa inyo guys. Thank you for watching right now. Si Shinro07, ito si Mrs. to, shoutout kay Mrs. Sidens yan, nanonood siya ngayon, supportive. Yan, kay Ma'am Bernadette Ignacio, ito, kilalang kilala to si Ma'am Bernadette Ignacio. Ma'am Bernadette. Ina, Ashley Mata, shoutout sa inyo. Yan, kay Ma'am Edna Reyes. Yan, sino pa? Wait lang. Pwede pala Sino i-scroll. ba? Si Si Evelyn Santos. Hello Yan, po sa sir, inyo. nababasa mo, sir. Mas maganda. Yan. Si Ma'am Josie Arieta. Hello po rin sa inyo. And kay Miss Rowena Edangalino. Hello po. Shoutout sa inyo guys. Shoutout. Shoutout sa inyo at i-share nyo na itong live natin. At huwag nyo pong kalimutan mag-like din po para ma-recommend tayo ni YouTube. So ito, about sa personal na, no, sir, no? Ito, next question. May naiisip ko bang technique o paraan para makakuha ng mga mas batang fan base? So syempre alam naman natin na ang Elvis is medyo old generation fans niya. So Gina. ano ba ang naiisip mo para mas makahatak pa ng mga mas younger? Well, ngayon may nakita ko nagte-trending ngayon na sabihin na natin brain rot ngayon sa panahon natin na si Elvis na naka-AI na kumakanta ng Hound Dog. Nagkumakanta naman din ako Hound Dog and mostly similar sa style dun sa AI remix na yun. So parang naisip namin ni Darling na pwede naming gamiting advantage yan para makakuha kami ng younger audience. Para mas makilala nila si Elvis, di ba? Hindi lang pala siya ganun na singer. Yun sa parado! Yung ganun. So nagte-trending ngayon yun eh. Pero for now, yun lang nasa isip ko na pwedeng gawin or kaya kumanta ako ng modern songs na style Elvis. Baka may maka-recognize or may maka-acknowledge, magustuhan din nila, di ba? Pero for now, pinag-iisipan pa rin naman talaga namin. And since family friendly din to, pwede rin siguro makita rin nila, di ba? And we're open naman eh. And yung mga gusto din ng younger audiences na open ako. Open yung artist na pinakikinggan nila. Kaya ganun lang naman. Yun, alam mo sir, tama ka sir eh. Yung parang luma na i-convert sa bago. Actually tama ka, Rumi, naniwala na eh. Oo, may kilala ako. Diba? Sabi ko na yan sa isa sa mga reaction videos ko na sana talagang, kasi katulad mo sir, baka di nila alam eh, only 20 years old ka pa lang, di ba? Or magto 21 this coming October ba, tama? 21 ako, yes. Ang ganda niya, parang nababalik mo kasi yung yung mga old song dati, tapos nako-convert mo siya na ang sarap pa rin pakinggan. Ang dami rin kasi mga ganyang artists, sir, di ba? Like, open ka ba sa mga Four of Spade? Mm-hmm. Ang banata nila yung mga pero funk sila eh, funk 80s. Medyo papunta silang 80s eh. pero yung nila, diba, mga fan base nila talaga. Ganda, diba? Mga younger audience. Yeah, may nahook na si Sir Jerome na isang younger. Tayo nga. Bumilang sayang eh, no? Pero hindi sir, totoo yun. Pag-aralan niya ni Ma'am Andrea, maganda talaga. Ang ganda ng kasi talaga pagka luma at kino-convert sa bago. Oo. Kahit sa pormahan din, ganun eh. Ganun din, bumabalik lang din eh. Okay. Ikot-ikot lang ulit. Kahit yung mga elephant na mga uso ngayon sir, di ba? Mga pormahan. Dati, baston eh. Diba? Pag naka-elephant ka, na yun? Oo, ngayon hindi. Bumabalik sila. Ngayon pala ako, bumabalik lang. O ano na ba ang sunod natin? Katanungan dyan, Boss Archie. Ito, madalas na tatanong to sa mga artist, sir. At feeling ko, may idea ka na kung paano mo masasagot to. Ito. Ano ang mga pagsasanay o ritual na ginagawa mo bago ka mag-perform sa entablado? Mga ritual. Yan. Ewan ko, mostly pag mga ganyan, talagang pahinga lang. Minsan, kagaya nung December 21, akala ng mga tao is nagmumuni-muni ako, gano'n. Talagang, siguro kasi sa pagod din sa mga nangyayari before that day.
Yung rehearsal, ganun, babalik-balik. Doon, talagang tulog lang ako doon, idlip. Mabilis ang idlip talaga. Yun na yung pinaka-meditation ko. Yung kahit sobrang ingay sa paligid ko, ano man ang naririnig ko, talagang laking tulog muna. Pampalalim ng boses yun. Para ma-relax kahit pa Full ba. rest bago mag-perform, no? Mm. Alright. So, bagay marami yung iba kasi marami talagang ritual eh. So, ito, proceed tayo sa next question. Magsisigaw. Yun, magsisigaw din. Pero man, Parang naglalagay well, naman po sa ano. Yung mga ganun. Mga ganun warm up. Yun, warm up, no? Ito, next question natin, sir. May mga, Sige. ito sir, medyo, ano to, sa bagay, personal question nga, no? Ito, may mga dati ka bang kaibigan noon na noong di ka pa nakikilala na nagsabing nagbago ka na? Parang magulo yung question. Ulitin ko lang. May mga dati ka bang kaibigan noong di ka pa nakikilala, ako baga kung hindi ka pa sikat, na nagsabing nagbago ka na? At paano mo sila hina-handle, sir? Ngayon, Kumbaga nagbago yung na ako. dating friends na sinasabi, nagbago ka na. Iba ka na ngayon. Meron naman. Meron naman. Pero mostly ang medyo ano lang nila sa akin is yung physical appearance ko. Pero yung ugali, halos ganun pa rin. Makulit pa rin. Tapos ako pa rin yung ka-interact nila. Pero sa mga ganapan ngayon, medyo nag-mature na ako sa mga kakulitan ko dati. Mas nakokontrol ko na siya and mas disiplinado na ako kahit pa paano. Yes, medyo makulit pa rin ako minsan. Nakikita naman yun in public. Talagang mas namamanage ko na siya kahit pa paano. Nandiyan naman si Darling para bantayan din o malimitahan yung pagiging makulit ko. Kasi pag sumobra, alam mo naman, nagiging madaldal na ako sobra. To the point na wala nang nakakasunod. Kaya mahirap din minsan. All around talaga si... Problema pa rin sa akin yan eh. Parang medyo pumapasok na nagiging childish pa rin ako. Ayun. So, meron pa rin pala talaga, no? Sabagay, lahat naman hindi natin mapipilis. Pero sa'yo, sir, appearance lang talaga ang kanilang Appearance lang talaga. Kasi dati, ganito damitan ko eh. Ganito ako pinalaki. Pero, skinny jeans, tight na t-shirt. Tayo naman yun. Ganun ang lagi damit ko. Tapos, naka-ano lang ako. Naka-Vans lang naman. Yung Vans, alam mo yung Vans na parang skateboard na pang yung sapatos na pang skateboard. Ganun lang. Crusher dati. First Vans, ganun. Ganun lang yung suotan ko nun. Kaya ako titignan mo sa mga suotan ng mga kaidaran ko, talagang sila kasi mga loose t-shirt, baggy pants, tas mga bag nila yung mga ganun, di ba? Ako hindi. Talagang ganun pa ako magsuot ng bag. Kaya talaga nagulat sila nung nakita nila yung transformation ng pananamit ko sa sarili ko. And isa na rin siya nagturo sa akin sa fashion na yun. Sino pa ba? Si Darling. Palakpakan nga uli natin si Mama Andre. Ako mamaya, yung mga line-up question tayo dyan. Mamaya na natin siya. Pero ang galing, no? Kumbaga sa ano mo lang, sir, sa fashion lang sila nanibago sa'yo. So ito medyo personal to, sir. Para sa'yo ang most embarrassing moment habang nagpe-perform ka? Alam ko hindi medyo nakikita ng mga tao to. O baka nakikita naman, hindi nagiging na lang, gag na lang na moment. Is minsan pag gumagalaw ako ng malikot sobra, is dahil flat-footed ako sa mga hindi nakakaalam, flat-footed yung paa ko. So, paa ng unggoy ito kung tutusin. Hindi, joke lang. Kumbaga ganun, flat talaga. Kaya iba yung stability yung ginagawa ko compared sa normal na tao. And especially si Elvis malikot, 'di ba? Kaya nangyayari, natatapilok talaga ako minsan sa loob ng buto. Gumaganon talaga, may suklong nangyayari sa paa ko. Pero syempre, kasi performance mode, hindi ko na lang pinapansin 'yon. Kumbaga, kailangan ko talagang ibalik yung yung placement ng paa ko para kahit paano magka-balance ako. Baga talagang isine-center of gravity ko sarili ko pag nangyayari yung moment na yun. Para kahit pa paano, hindi ako tumumba. Pero may mga instances na parang mga medyo gumagana na ako umuuna na ako konti. Pero yun, yung mga moments na talagang nakaka-embarrass. Kaya sana hindi medyo napapansin ng tao.
Ako, parang hindi ko pa napansin yun, pero pag nag-reaction, video ko baka tututukan ko. So, ito sir, asa na ba? Medyo, pero parang sa mga, may napansin na ba kayo na tapilok si sir? I-comment nyo kung meron mga kwento, mga ka-Geromantics natin dyan, ha? Ito sir, ito medyo, naging rin to, tanong din kay Regine Velasquez to. Ano yan? Yan. Ito sir, ano masasabi mo sa mga taong humuhusga sa iyong kakayahan dahil sa isang beses na pagtiyok? Yan. May, wala naman akong problema doon. Sabihin man nila kung ano gusto nila sabihin. Kasi for me naman, kahit anong galing mo sa pagkanta, kasi ang titignan mo na lang din kasi doon yung yung syempre isipin mo rin na napapagod din yung kahit singer na batak yan. Medyo napapagod din yan kasi hindi lang naman ako yung singer na pumipiyok eh. Actually, ang dami rin namang legendary singers na kilala natin. Freddie Mercury, Elvis Presley, sino pa ba? Even the Beatles. Ayan. Talagang talagang may mga moments na matindi sila pumiyok. Kaya ang nangyayari is parang pangit pakinggan, di ba? Ganun, di ba? Ganun. Pero pag sinasabi naman nila yung nangyayari yung moments na yun, diretso pa rin yung performance. Walang tigil. Kasi the show must go on, ano man mangyari. Tsaka na lang mag-sorry after ng performance o gano'n. O kung may moment na pwede kayo humingi ng pasensya. Pero normal para sa aming mga singers, di ko alam well, mostly all singers, na pumipiyok naman talaga. Kahit anong mature na ng boses mo. Kasi sinasabi nila, pag mas madalas pumiyok, pag mas bata Pero hindi, nasa lang din yan. Paano mo gamitin? Kasi that moment din, baka pagod ako. Hindi alam ng tao, pero pagod din ako, napapagod din ako. Nagkakamali rin ako ng buwelo, nagkakamali din ako ng paghinga, pero all in all, binibigay ko pa rin yung best ko para marinig nila yung pinaka ng boses ko. Basta maging masaya lang sila. Yun. Yan. Baka nandito yung nagsabi nga sa comment section ngayon, alam mo na. Alright. So ito sir, connected pa rin sa sa parang medyo connected pa. Ano ang dahil, sana nandito yung mga nito, mga gusto makaalam ng sagot nito, no? O kaya manood na lang sila ng replay pag after. Ano ang dahilan ng isang Jerome Ibardome sa hindi pagpapahalik sa mga tagahanga sa mga events or concert? Ayan. Maraming gusto makaalam nito. Wait lang po, focus natin kay Sir Jerome. Ano talaga ewan ko, parang naging sagrado lang sa akin na para sa akin lang. Wala naman siyang problema sa akin, pero kasi nga ang nangyari nga kasi at that moment nung naging kaganan na yung pisngi ko nagbe-break na yung tigyawat. Actually sa kamay pa nga lang Ganun. Parang naging conscious na talaga ako nun. Nag-i-start na ako nung sa Itbulaga days pa lang. Talagang hindi ko na pinapaano kasi gaya nito. Nag-break yung tigyawat ko sa pisngi ko dati. Di ba, no, Itbulaga days ko naman, wala akong ganito yung parang bukol-bukol, nagkaka-white marks ng ganon. Mga kaganon, whiteheads, blackheads. Nagkakaroon na ako dito sa pisngi. Dahil nga sa mga kakapisil pa lang yun. Pisil pa lang yun. Hindi pa yun, application. Pero may mga gumawa na rin nun. And the moment, a few days, nagkatigyawat talaga ako. Ganon, nagkaroon siya. May break ako dito, malaki. Siguro naka-filter lang yung camera right now dahil dito sa studio ng StreamYard, dito sa live. Pero, natigyawat na ako dito malaki. Hindi siya tigyawat. Parang sarado siyang yung tigyawat na gusto lumabas pero hindi pa bumubukas. Ganun nangyayari. Diba? Dito rin meron. Pero ito nababawasan ko na. Iniingatan ko na rin talaga yung looks ko talaga. Para lang, kaya medyo masela na ako pagdating sa ganun. Pero, akbay na ganyan, o yung mga likes, o yung umaakbay sila dito, okay lang sa akin. Wag lang yung pisel halik, bawal talaga. Yun. Yan. Lalo na sa mga dyan, mga, kasi yun yung ibang mga binibigyan ng pangit na Pero good vibes na tayo dito, alright? So, alam nyo na nasagot na ni Sir Jerome. Yan. So, sir, next question.
Ito medyo ano naman to, personal to. Sino yung mga active na mga viewers ng The Clones dyan? Ano masasabi mo, Sir Jerome, sa mga content creator na pinaglalaban-labang kayong mga clones? Yan, ito. Ay, parang mga kino-compare kami, ganun, comparison. Oo, ganun. Ah. Alam ko, nabalitaan mo na rin to. Na may mga ganun din. Ano masasabi mo sa kanila? Well, wala naman akong problema doon. Pero, at best talaga, kasi mas lalo lang nakakapagtimpla ng, ano yan eh, parang discussion o argumento sa mga ibang fans eh, pero sa iba-ibang fanbase eh, pag nagagano ng comparison. Pero ginagawa lang naman namin talaga yung gusto namin, and yung ibang ang kino-compare sa akin is good friend ko ba? Di ba? Kaibigan ko pa kahit pa paano, or acquaintance ko, or kilala ko rin. Naririnig ko, pinakikinggan ko. So, parang ano naman, hindi naman kailangan, kumbaga yung comparison na mangyayari, friendly. Friendly comparison dapat na, o nga no, may style si Rue. Kunyari, example, si this, ang galing niya umano, no? Pero si Jerome, magaling din dito. Magaling siya dito, magaling din siya dito. Kumbaga, kunyari, mahina ako sa ginagawa ng tao na yon, pero mahina yung tao na yon sa ginagawa ko. Parang ganun lang comparison. Kumbaga, find lang yung weak spots nila. Kasi ako may weak spot pa rin ako eh, kahit sa mga pagkanta ko eh. May mga weakness area pa rin yung boses ko na hindi ko pa talaga natatakel. Hindi ko pa na susubukan talagang full force kagaya nung normal chest, kagaya itong speaking voice ko. Pag ginagamit ko tong normal na boses ko talaga, medyo mas madali mabasag boses ko kaysa sa Elvis voice ko. Kasi yung Elvis voice ko na yung naging standard voice ko talaga sa pagkanta. May kanya-kanya po talaga kami. So, comparison, kumbaga, wala na ang bisa yung comparison. Kumbaga, dapat healthy ano pa rin, no? Or friendly yun. Ayun, sa mga wag masyadong over. Kasi baka may mga nag-over na dyan na na nagko-compare. Kasi iba nag-aaway na rin talaga eh. Sino mas magaling? Mas magaling to, mas magaling yan, mas magaling. May mga nag-aaway lang. Hindi maganda yan. Pangit. Hindi siya healthy. Hindi siya good vibes. Dapat good vibes lang. Diba? Good vibes lang. Yan. And tsaka, mabalikan ko nga lang yung kanina sa pagpapahalik, no? Siyempre, iniingatan din ni Sir Jerome kasi bukod sa boses, siyempre, dapat may puhunan din yung mukha. Diba? Paano kung tubuhan sa Sir ng mga diba? Puhunan yan eh. Sabi nga na yung sinyo, diba? Ito na lang ang aking puhunan. Alright. So yun, namalinaw na tayo doon sa papahalik tsaka sa mga nagko-compare. Stop na natin yung mga dyan. So yeah, ito Sir. Ito may nagpatanong nito eh. Ano ang pinaka-weird encounter na wait lang. Ano ang pinaka weird na-encounter mo na hindi mo makakalimutan sa fans? Kumbaga yung wala naman akong weird encounter na ano. Kumbaga talagang nakita ko lang yung yung saya nila na dahil lang sa pag-perform ko. Paano sila natutuwa sobra. Para sa akin walang weird na encounters kasi alam mo naman, si Elvis hindi nag-perform sa Pilipinas, kulong lang sa USA. Kaya, kumbaga, maintindihan rin natin na never sila naka-experience ng concert ni Elvis ng buong buhay nila. Ngayon, matanda, nasa edad na sila, dahil hindi rin nila na-experience yun. Kumbaga, ako lang naman, parang binibigay ko yung essence lang na nakanood sila ng Elvis concert. Kahit di talaga ako si Elvis. Baga, a clone of Elvis lang ako. Hindi ko kine-claim na Elvis, ako yung talagang, baga, similar tone lang eh. Kaya ko lang talaga kunin yung boses niya. Pero hindi ko talaga totally kaboses si Elvis. Magaling lang talagang para sa akin, magaling ko lang na nakukuha yun. Kasi talagang taon ko hinasa yung tunog kong yun. Pero, marami parang kailangan. Para sa akin lang talaga, masaya ako. Masasaya yung moments namin talaga ng mga fans ko na nanonood sa akin. And sa amin, sa mga pagkasama ko rin yung ibang clones. Bagay na yung sa akin. Walang weird moments na nangyari. Lahat masaya. Kahit nakakapagod man, kahit pawisan-pawisan man, yung ganun. Masaya lahat.
Yeah. Masaya lahat ng moments. Actually, pinatanong lang to siguro, may ginawang weird to. Yung nagpatanong nito, hindi lang napansin. Ayan. Ito, malapit na tayo sa exciting part. Sige, sige. Pero may last question pa para sa personal, sir. Ito parang na naman. May kanta ba na gustong-gusto mong pakinggan pag malungkot ka, sir? At pag masaya ka, kumbaga kantang malungkot ka, gustong-gusto mong pakinggan, tapos pag masaya ka, gusto mo siyang pakinggan. Yan, kung meron. Umpisa natin sa malungkot ka, sir. Yan. Pag malungkot ako, isa sa mga, pwede mo masabi, for now ngayon, ang pinapakinggan ko ngayon pag ganong moments, parang, yung, Beatles, medley, yung yung mataas nga ba yun, yung Golden Slumber, yung Once There Was a Way, kasi pag finul yung medley nun, pag pinagsama-sama yung mga medley nun, baga parang lang yan kanta ng Beatles, ay isa sa mga last songs ng kanta ng Beatles sa album nila, yung bago sila maghiwa-hiwalay. Baga, naisip ko lang na parang ganun lang yung vibes na binibigay nun. Kaya nakakalungkot din. And malungkot siya kasi, boy, you're gonna carry that weight a long time. Pero, tas, yung pinaka medley niya at the end, ang title. Although, hindi ko pa talaga siya na-breakdown. Pero para sa akin, yung Golden Slumbers, yung mga yan, medyo siya, isa sa mga sad songs na pinapakinggan ko. Although, hindi siya considered na very sad. Pero kung babasahin mo lang din naman yung lyrics ng kanta, okay din siya. Pero parang sad song ko talagang pinapakinggan emo talaga ako, punk Pag malungkot ka, sir, kumbaga, malungkot ka ngayon. Oo. Ngayon. Talaga pwede mo masabi dyan, Green Day. Yung mga ganun, no? Second hand serenade. Yung 21 Guns, yun, isa sa mga sad songs din nila yun Pero alam mo naman kasi ang punk songs medyo expressive din talaga sa nararamdaman nila Good riddance. Mga ganun. Yan, Good Riddance, maganda yan. Parang In My Life ng Beatles. Alam mo kasi, okay lang ba? Kahit mga first line lang. Maganda kasi yung kanta ng Good Riddance. Favorite ko rin. Good Riddance. Ganda ng kanta yan. Wait lang. Ayan. Ano ba yung lyrics nun? Galing yun Yun nga yun, di ba? Another turning point, the forks stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Yun. And tsaka Wake Me Up When September Ends. Yun. Lalo na yun. Parang yun talaga. Siya? Gana rin MTV rin. Ang kwento nung kanta na yan is namatay kasi tatay niya. Yung si lead singer nila. Yeah. Pero yun talaga kwento na namatay ang father nung lead singer ng Green Day. Kaya niya sinulat yung kanta na yan. Yun yung parang niya, song niya para sa tatay niya, ganun. Parang namimiss niya yung tatay niya, ganun. September kasi namatay tatay niya. Tapos yung kanta naman na pinapakinggan ko pag masaya ako. Yan, pag masaya na. Ngayon, yung kanta ni Paul McCartney o yung Wings, kung tatawagin niya, yung banda niya after ng Beatles, yung Silly Love Songs. Yung for now, inaaral ko pa lang siya Pero maganda yung melody niya. Napakaganda. Baga nag-transition na kasi si Paul from rock and roll, psychedelics type rock, mga ganon. Naging pop song talaga siya, yung 80s na tunog nung panahon 70s. Kung kailan nabubuo pa lang yung yung tatawagin nating new wave na ganong style of music. Ngayon, natutuwa ako sa mga ganon ni Paul ngayon. Pero yung pinaka happy song na pinapakinggan ko is ni Elvis Presley. Ano nga ba yan? Yung
Follow that dream ata. I gotta follow that dream wherever that dream may lead. I gotta follow that dream wherever it may lead. Diba? Kulit ng tunog. Pero yun, maganda yung melody nun. Napakaganda rin yung kanta na yun. Hindi pa ata nakakanta sa public yun eh. Abangan nyo guys. Naman na. Naku, marami na yata nag-search ng Golden Slumber ngayon. Baka pag nalungkot sila, yun na rin pakinggan nila, no? Pakinggan nila. Kasi nakaka-reaction video lang natin dyan. Ngayon ko nga lang din nalaman ng title. Bakit pa yun? Wow, ano pa yun? Karaoke ano pa lang yun. Gagawin ko pa siya ng ano. Aayusin ko pa yung ano niya eh. Aayusin ko pa talaga yung boses ko doon kasi kinakapa-kapa ko pa lang din yun as well. Ang hirap eh. Ang daming boses doon. Nung inano ko nga, dami pa ng cover nun, no? Dami pa ginamit din sa mga Disney cartoons. So, ito na. Tapos na tayo sa personal, sir. Papunta na tayo ito. Exciting part na to, ang love story. Pero bago nga natin i-start to, sa mga nandito, 167, i-like nyo na yung live natin ngayon with Sir Jerome. Napaka, hira lang. Share nyo guys, share nyo. Natin. Sa mga hindi naman nakakapanood, replay nyo na lang. At konting shoutout lang ako, sir, sa mga At baka meron ka rin sa pinababasa mo, sir. Gusto nila marinig na ma-shoutout mo sila. Oo. Wait. Tingnan natin. Hindi, tsaka magsasabi yung mga shoutout po, shoutout. Well, shoutout po sa inyo, sa mga bagong pasok dyan. Shoutout sa inyong lahat. Ilan na mga pumapasok ngayon? Ayan. 167 tayo ngayon, sir. Dami nyo Shoutout sa inyong lahat, sa mga 167 na watching right now dyan. Shoutout po sa inyong lahat. Ulit pa yung iba, lalo na sa mga sa ibang bansa siguro. So ito, sir, tutungo na nga tayo sa exciting part. Sige po, sige. Feeling ko, dito palang matatanong itong mga to eh. Sige pa rin eh. Sa mga gustong gusto nyo kunin yung video na to, walang problema. Niya. Kaya, basta kayo na bahala. Shoutout. Sige sir. Mami Lee TV, shoutout po sa inyo. And kay Miss Soledad. Mrs. po ba? Wait, patingin na profile ako po. Ayan. Soledad G2. Ang pangalan niya, 3761. Shoutout po sa inyo dyan sa Cavite. Cavite chapter, shoutout sa inyo. Ay, kilala ko yan, from Laguna naman. Ma'am Rebecca Cristobal. Shoutout din po from Pangasinan. From Laguna, si Ma'am Eden Amante. Tama po ba? Shoutout po sa inyo from Laguna. Yung Miss Evelyn Santos, shoutout daw kay Merlin Miguel and Amalia Nunez. Shoutout po sa inyong lahat and shoutout right now sa lahat ng tao dyan. Yan, shoutout po sa 168 viewers natin mga kakwenta. Ayan, si Ma'am May, shoutout daw. Lagi na lang si shoutout si Ma'am May. Lagi na. Parang di ka sama lagi Kasing sikat mo na. So, yun, ito na nga. Putungo na nga tayo sa... si Ma'am Josie Arieta. Hello po, Ma'am Josie. Hello po. Shoutout kay Ma'am Christina. Ito sir, putungo na nga tayo sa... Ito sir, medyo love life pa na tayo. Yan. Sige. Ang dami mga sumalaman to. Ito na. Unang question. Gaano kahalaga sa'yo si Ma'am Andrea sa iyong buhay? At gaano kahalaga? Well, wait lang. Yun. May importansya kami sa isa't isa. Kumbaga, kami, equal terms kami. Walang lamangan sa amin. And hindi lang ito may explain through words or ganon. Kumbaga, may deeper understanding kami sa isa't isa na kaming dalawa lang talaga nagkakaunawaan. Ganon kalalim ang importansya namin sa isa't isa. And ganon rin siya ka-importante sa akin. Siyempre naman. Isa siya sa mga major reasons bakit nagpupush ako ngayon sa karir ko. Unang-una, hindi niya ako pinapagod sa paggigig. Binabantayan niya rin yung mentality ko, yung ganun ko, ano nangyayari sa akin. Kasi may mga moments talaga na, alam mo yun yung kasi ako hindi ako expressive na tao Inaamin ko naman yun. Kumbaga, talagang hindi ko alam paano siya i-explain o paano ko siya ipaparamdam. Kumbaga, siya yung nagtuturo sa akin paano yung pwede kong gawin sa sarili ko para ma-explain ko siya kahit papaano in my own way. And para sa akin, nakakatuwa yan kasi
mas na-open ko yung sarili ko. Kumbaga, mas nagmamature ako. Dahil na rin sa effort ko, pero dahil din sa kanya. Kumbaga, siya yung catalyst ko sa change ko na to. So, ganun ako ka-thankful sa kanya. Yung ganun siya ka-importante sa akin. No words can explain how much I love you. Parang ganun ba? May kanta na. Kinikilig daw si Ma'am Det. Sabi ni, Ako naman, kasal na nga kayo ng asawa niyo po eh. Tama ba? Parang nilabasa akong ganun. So, yun. Kayo nga po eh. Ito, sir, medyo, magandang question to. Sir Jerome, ano sa tingin mo ang biggest sacrifice na nagawa nyo ni Ma'am Andrea sa isa't isa para mas tumatag pa yung inyong relationship? Biggest sacrifice para sa isa't isa. Ayun, kumbaga yung time and effort para sa isa't isa. May mga quirks din talaga kami sa isa't isa na hindi namin kaya i-manage ng kami lang. Kaming dalawa, binabalance out namin yung sarili namin para maging balance din yung namin talaga. Ganoon namin pero para sa amin, worth it lahat ng sakripisyong ginagawa namin. Kahit ano sa man kami pumunta, yung mga gigs namin malalayo, talagang tiyaga, ganon. Tapos yung mga pagdidisiplina, pag may hindi kayang gawin yung isang bagay na yun at the moment, talagang tulungan kami. Halinhinan kami ng gawain lagi. Disiplina, ganon, responsibilities, bigayan kami. Talagang, pero para sa amin, yung sakripisyo namin para sa amin dalawa, naman sa amin, worth it naman. Hindi siya nakakapagod, hindi siya nakakaumay. Although yes, kakaroon din kami ng medyo argumento sa isa't isa, pero yung pagiging argument namin healthy. Kasi sinasabi namin ano yung nararamdaman namin at that moment, bakit kami nagkakaganto right now, ganon. Pero in the end, may mutual understanding kami and gagawa namin ng resolution yun. Okay, yun na rin. Diba? Parang nag-grow na kami at the same time. Siguro kinikilig niya si Mama Andrea yung piling ko nandito siya eh. Konting paramdaman naman dyan, ma'am. Konting paramdaman. So, yun. Tahimik lang si Darling dyan. Tahimik lang siya, ma'am. So, yun. Siyempre sa love story pa rin. Ito, next question. Ito. Almost, connected link naman. Paano nyo naman mini-maintain yung sweetness or kahit mga busy kayo, no? Sa mga gigs or concert, ano naman personal nyo na buhay. Paano nyo na-maintain ang sweetness? Yan. Yun, nilagay yung So, Parang mas madali. Wala na ako hawak. Well, na-maintain namin kasi kumbaga paano? kahit pa paano makulit pa rin talaga kami. Makulit kami. May kulit kami sa isa't isa na nagtutugma talaga. May mga inside jokes kaming amin, ganon. Hanggang ngayon, buhay pa rin. Which is nakakatuwa. Kasi ako talagang makulit din akong tao. Kumbaga, hindi ako basta-basta madaling ma-manage pag nakilala mo talaga ako in person. Ganun ako kakulit. And siya rin naman, natutulungan ko rin sa mga kulitan niya para i-balance out din yun. Kumbaga, keep the sweetness going. And most of the time, kahit na medyo may mga moments na nahihirapan kami, solbahan yun. At the moment, dinadaan namin in a sarcastic way o humorous way. Medyo tumakas lang yung vibes kahit medyo kamot na sa ulo, nakaka-irita na. Pero kaya namin ayusin yun. Kaya namin lampasan yun. Through sacrifice and humor na rin. Hindi nawawala yung humor sa amin and understanding as well. Alam namin yung sitwasyon, kaya dapat di mawala ang ligawan stage. Yun, tama yung sabi ni Miss May. Dapat di mawala yan. Although very busy these days, ginagawa pa rin namin yung mga, mostly tinatry pa rin namin gawin yung mga nagagawa namin yun. Gumagala pa rin kami, kumakain sa labas. Hindi yung kulong na lang sa bahay, lagi natutulog. Although, mas gusto namin minsan yun kasi talagang may mga days na exhausted talaga kami. Pero para sa amin, pag kasama lang kami, parang date na rin yan.
Magaya nga yung ano yun, palakpakan nga natin yun. Ang dami nga kinikilig dito sa ating mga comment section, no? Lalo na yung mga girls dyan. Yan, sa Father's Day, date nyo yun yung mga mister or mga boyfriend niya, no? So ito, sir, ito medyo ano to. Kung may team song kayo, ano ito at bakit? At konting Team song. konting pasada. Ang ganun. At bakit yun ang team song nyo? At kung ano konting pasada ba? Ano? Ayan. Ang team song talaga namin long before pa is yung kanta ni Elvis Presley. Cover lang naman. Yan, alam nyo naman to by Everly Brothers na Other Than Let It Be Me. Yun talaga yung pinaka team song namin. Yung Let It Be Me. Nung unang nagkakilala pa lang kami. Hindi isa na yun sa mga ginawa kong team song sa kanya. Para sa kanya pa lang yun. Pero ngayon, ano na namin yun? Team song na talaga namin yun. And special mention naman na naging rin namin. Maganda ring team song namin is yung Forever and Ever Amen ni Randy Travis. Isa rin sa mga favorite songs ko yan. Forever ano yun sir? Yung wala na rin. Country song lang yun, ni Randy Travis. Wala lang, yun lang, kung ano lang yung title ng song na yun. Lang din talaga yung may pinaka-intention ng song na yan. I'm gonna love you forever and ever, forever and ever, forever and ever, forever and ever. Amen. Ganun siya kantahin. Medyo galing ilong eh. Kaya medyo gan. Hindi ba magkakasundo kayo sa mga old, no? Ni Mama Andrea, no? Alright. Yan siya. Kasi si Darling, mas tinitingnan niya talaga yung lyrics. Hindi lang yung tunog ng kanta. Ganun. Talagang iniintindi niya rin yung pinaka-meaning ng song. And yun yung nakakatuwa kasi mostly iba nakikinig lang for the vibe. Kahit ano yung salpak mong lyrics dyan, kung maganda naman yung tugtog, okay naman. Maganda, di ba? Maganda, nagiging boom. Pero si Darling talaga, mas tinitignan niya rin muna rin yung lyrics. Pero at the same time, yung vibe. Kaya yun yung nakakatuwa. Parang ako yun Hindi ako masyado lyrical sa kanta pero kumbaga yung vibe tsaka yung melody yan. So, yung mga girls mahilig talaga sa lyrics yan. No? Comment nyo nga mga girls kung ano ba kayo pag nakikinig ng mga kanta. Lyrics o melody. Yan. Feeling ko mas marami dyan. Lyrics talaga. So yun. Eto may nagpatanong nito sir eh. Oo. Tuwing kailan na ba kinikilig ang isang Jerome Ibardome? Yan. Tuwing kailan? Tuwing kailan kinikilig? Watch yun o Yung lagi naman ako napapakilig ni Darling eh. Hindi ko lang talaga ini-express masyado. Pero most of the time naman, syempre. Hindi nyo na kailangan malaman yan. Pero meron Oo, lagi. Lagi akong kinikilig kay Darling. Alright. So yun, ito sir, ito magandang tanong to. Ano May po yan? movie ka ba na napanood na nagpaiyak sa'yo? Kung meron, ano ito? Meron. For the first time in my life. Kasi hindi ako ganun ka empathetic sa movies eh. Hindi talaga ako ganun ka empathetic. Horror movie nga, wala lang sa akin eh. Kahit may mga suspense ganun talaga. Pero yung nakapagpaiyak talaga sa akin movie, in-introduce sa akin ni Darling yun. Alam ko, parang dumadaan lang siya sa akin that time. Pero hindi ko alam yung title. Nung pinanood sa akin ni Darling yun, doon na talaga ako na sa kwento. Yung title nun is The Notebook. Alam yan. Alam ng karamihan yan, The Notebook. Yan, si anong bida dyan eh. Comment yung mga kwento ko alam. Alam ko yan, nakalimutan ko. Maganda yan. Sa La La Land. Yung lalaki sa La La Land. Yun yung artista doon, alam ko eh. Alam ni Mrs. yan. Sino nga yung bida sa Notebook? Maganda nga yan. Sa mga gustong Napakaganda. mga hindi napapanood ng The Notebook. Yan. Sino nga bida na panood ko niya? Parang ilang beses namin hindi napanood yan. Maganda nga yan. The Notebook. Kumbaga, may part doon sir na naiyak ka. Kumbaga, parang na-touch ka, no? Yung sa eksena or doon sa pangyayari doon.
So yun. Mostly mararami ang scene doon, magaganda ang mga scene doon. Ang dami magagandang scene doon. Yung pagiging ano pa lang ni ano nga pangalan ng artista, Ryan Gosling nga ba? Ayun, Ryan Gosling, sabi ni Ayun, si Ryan Gosling. Si Ryan Gosling. Ryan Yung babae, Gosling. sikat yun eh. Yung babae si... Ang galing nung ano niya doon. Tsaka yung paano niya i-portray yung character. And especially sa ending. Nung nalaman ko may dementia na yung babae. Tapos siya, yung storybook ng The Notebook. Nung una kong pinapanood yun, parang ano nga lang yun. Parang fairy tale lang yung kwento ng libro. Fairy tale ng young love, puppy love. Tapos nagkaroon ng good ending na naging sila in the end. Tapos nung malalaman mo at the ending, na sila palang, kwento pala yun ng love life nila. Yun yung nakakatawa doon. Baka yung ano, May dementia na yung nanay niya. spoiler, yung mga di pa nakakanood. Wala na, alam na. Ito, last question para sa love, ano niyo sir, sa love life na ito sir, last question na to, medyo maganda to. 10 years from now, nakikita mo ba ang sarili mo sir na may sarili ng pamilya? So parang ano to, ano ba 2026? 10 years from now, 2036, 31 na ako nun. Yan. I mean, parang naman, dadating yung panahon na yun. Darating naman yung panahon na yan na talagang magkakaroon ako ng sarili kong pamilya. Talagang magiging ano ako. Tapos makikita ko yung sarili ko, tatay na ako. Parang kailan lang laro lang ako ng laro. Diba? Hanggang ngayon nagbe-Beyblade pa rin. So yun nga. Ayun, meron nga akong dala yun. Yun ito sa hobby mo to yung mga toys na yun Kanya-kanya talaga hobby. Hobby ko talaga yan. Ginto kasi to nung time ko, hindi ko na naabutan to nung panahon ko eh. Masyado pa ako maliit nung nire-release yan, mga 5 years old. Panahon ko yan sir eh. Panahon ko yun. Panahon nyo. Mga kuya ko. Actually, Ay, mga kuya ko nag-introduce po sa akin ito eh. Itong ganito klaseng toy. Si Papa naman sa Transformer. Saka yung anime niyan, may anime pa yan, di ba? Yung talaga nagbabagda. Anime. Sa mga hindi nakakaalam ng Beyblade, ano rin yan, sobrang sikat niya nung 90s. Kasabayan yung mga yung mga palabas na Zoid, mga kasabayan yan. Basta marami Ghost Fighter, yun. Ghost Fighter. Sa mga kasabayan, Ghost Fighter. Ano pa yan, hindi pa masyadong cellphone, YouTube niyan eh. Ano pa, talagang mainstream, ano pa. Sa TV mo lang makikita yan, tsaka sa CD. Mga CD ano, sa Quiapo. Mga pirata. 50, oo. Okay, next na. Ito na ang next natin, sir. Ito, pastok to. Ano lang to, kumbaga wala masyadong mahabang sagot dito. May dalawa ka lang pagpipilian. Alright. Ito, ready na. Medyo mabilis na kasi mga pastok, di ba? Ready na natin bagay. Ito, sir, Okay, let's start. Paul McCartney o John Lennon? Paul McCartney. Yeah. Eraserhead o River Maya? River Maya. Love life o career? Balance lang. Pwede ba both? Balance lang. Morning person o night person? Night person ako. Nocturnal ako eh. Kanta o sayaw? Ano? Kanta o sayaw? Dance or sing? Kanta. Simple o social? Masyado ata ako malapit. Simple lang. Paboritong kanta ni Elvis? If I Can Dream. Pinakamahirap na kanta ni Elvis? If I Can Dream. Yan. Kung makikipag-collab ka sa isang rapper, sino ang rapper na ito? Grupo ako eh, X-Battalion. Kasi yun yung talagang kinalakihan ko. Yeah. Kung ang boses mo ay pagkain, ano ito? Ice cream. Yan. Ice cream, no? Yan. Sinigang o tinola? Sinigang. Pagalingan o palakasan? Palakasan na lang. Sports, alright. Narinig natin ang mga sagot ni Sir Jerome Verdome. At sa mga mga kahabol, no? I-share natin yung live. So yun, mga kwento, maraming salamat Sir Jerome.
Ano ang mga future plan pa ba ni Sir Jerome Bardome dito sa parating na mga panahon? Sir, ito medyo ano na tayo. Tapos na tayo sa mga question. Bakit nyo lang naman yun? So, marami pang paparating. Naghahasa ako ngayon ng boses ko. May improvements akong inaayos ngayon sa boses ko. May dinidiscover akong new things. And may paparating pa tayong mga concerts na hindi pa na unannounced pa. Pero alam nyo yan. Naka-line up. Dapat lang sure. Yung mga lineup yan. Para tayong alam mo yung mga MCU Universe, nung nag-release sila ng mga pending movies nila hanggang 2028. Parang ganun tayo. Yan. So ito sir, medyo maraming gusto makarinig ng sagot mo rito. Ano naman ang mga mapapayo mo sa yung mga nawawalan ng pag-asa sa kanilang singing journey? Anong mapapayo mo sa kanila sa mga Actually, para sa ganyang sitwasyon, kasi ito, pwede kong experience yan is yung nung panahong younger days ko pa, passion ko talaga nun. Hindi ako sa pagkanta nag-start actually, sa pagdodrawing. Mas gusto ko talaga mag-drawing nung kinder to elementary days, ganun. Pero mga grade 4, grade 5, long grade 6, hindi na ako nagdo-drawing. Talagang na-burnout ako kasi yun nga, ang daming nagsasabi sa paligid mo na napapagalitan ako, nauubos yung notebook ko. Papagalitan ako, hindi ako nakikinig sa studies ko. Yun lang naman yung mostly problem, pero paulit-ulit siya hanggang sa napagod na lang akong gawin. Totoo point na hindi ko na siya kayang gawin ngayon. Wala na akong artistic sa pagdodrawing ngayon. Mahina na yung kamay ko at damo. Sa ngayon, panahon ngayon, hindi ko na kaya mag-drawing the same way na kaya ko mag-drawing ng hayop noon, nung elementary ako. Animals talaga ang gusto ko i-drawing nun eh. Pero yun naman, ang masasabi ko sa kanila is, huwag kayong dumaan sa nangyari sa akin nung gusto ko mag-drawing na yung ganun, na burnout. Yun lang naman talaga ang pinakakalaban eh. May mga moments na mapapagod ka, may maririndi ka, mahuhusgahan ka, tapos questioning ka. Ayan, questioning ka. Sure ka ba dyan? Tutuloy mo ba yan? Ganon. Kung desidido ka talaga kasi i-push yan and confident ka para sa sarili mo, may tiwala ka sa sarili mo, i-push yan. I-push mo. Kasi kahit sabihin mong, ay hindi na maganda boses ko, ay kakaiba boses ko, ay hindi na magandang boses ko, ay hindi, mas magaling yan, mas magaling si ganito. Huwag mo isipin yan. Huwag mo isipin sa sarili mo na may mas magaling sa'yo. Although yes, yun yung pagiging humbleness. Humility yun eh, humility yun. Kumbaga, kahit sabihin mong confident ka na sa skills and talent mo, alam mo in the end, kahit sabihin mong magaling ako, may mas magaling pa rin sa'yo. May dadating yan. Diba nga may quote si Bruce Lee na the man who can beat me has not been born yet. Yun. So yun? Baga, maging prideful ka pero at the same time, down to earth ka. Hindi mo kailangan ipagmalaki yung talent mo through vocal. Hindi mo kailangan ipagmalaki sa bunganga mo. Kailangan sabihin ganun. Ipakita mo lang sa kanila kung ano yung mga kakayanan mo. Kasi mas maniniwala sila doon kaysa sa sabi-sabi mo lang. Tapos kung yung mga taong kung sabihin mo man, kasi at that moment, di mo kaya rin gawin yun sa setting na yun, wala yun. Hindi mo na kailangan yun. Bahala na sila kung maniwala o hindi. Pero kung may ebidensya ka naman, di ba? Ayun, pakita mo yung video mo. Ito ako, nagpe-perform ako. Baka magbago isip nila. Pero still, hindi mo na kailangan pagmalaki yan kung ano yung mga nagagawa mo ngayon. Maging chill ka lang na tao. Bahala yung tao magkaroon ng sariling opinion sa'yo kung ano yung mga nagagawang kakayahan mo sa boses mo, sa katawan mo, yung mga talento mo na kaya mong gawin. Kasi hindi lahat meron yan. I-share mo sa kanila yan, pero at the same time, huwag mo ipagmalaki. Kasi pag pinagmalaki mo, parang sinasabi mo na wala sila nito, ikaw lang meron. Siyempre, mas maano sila doon. Parang nakaka-offend yun, di ba? Tutusin, kahit may boses ako na Elvis Presley, kaya ko pa ng iba. Pero si Elvis ang focus ko kasi yun yung gusto nila. Dahil, ito nga ulit, uulitin natin, wala ako ngayon dito kung wala rin kayo. Diba?
Right. Kumbaga, kayo rin yung kayo rin yung nagpaangat sa artist na yan. Sino man yung sinusuportahan nyo o sino sumusuporta sa inyo. So kung gusto nyo talagang i-push yung career nyo sa buhay na alam nyo hindi pangkaraniwan sa tao, hindi doktor o nurse o mga ganong klaseng trabaho, push nyo pa rin yan. Kung confident kayo na magkakaroon kayong stable life dyan, masayang buhay, at alam nyo hindi kayo mapapagod dyan. Ganun lang naman eh. Enjoy what you're doing. And consistent lang na sir. Ang dami siguro na buhayan dito sa na makakapakinig nito sir. Salamat sa advice mo sa mga yan, sa mga sumusuko. Walang susukuan at humble lang, no? Matiliin, humble. Yeah. So yun sir. Maganda maging tahimik ka na lang. Kung walang kung wala mga sa iyo at the moment, okay lang 'yan. Sarili mo lang i-focus mo. Find your understanding the self. Yan. Understand yourself first. Intindihin mo ano yung mga ganyan gusto mong gawin sa buhay mo. Make a plan for your future din. Napasok doon sa dadaanan mong karir. Na walang tinatapakan. Diba? Yan. Nang walang tinatapakan at the same time. Hello naman guys. Yun, maraming salamat Sir Jerome. So, eto na na tayo sir. Ano ba mga upcoming na-announce na? Yan, pwede natin promote natin dito sir sa ating 182 viewers na nanatili. Maraming salamat sa inyo. So, yan. Well, sir, meron kang June 20 sir, tama? Yes po, magkakaroon tayo ng June 20. Ito is celebration for Father's Day. Kasama ko dito is si Kuya Stephen JC and our special guest, pero hindi natin sasabihin muna. Kakaroon tayong special guest doon, third performer. Kaya malalaman natin sa June 20 yan. Abangan nyo guys. At ito ay gaganapin sa Paddy's Point at San Pedro Laguna starting from 4 p.m. to 7 p.m. Pero hindi ako naniniwala hanggang alas 7 lang yun. And may susunod din after that, June 20 is magkakaroon tayo ng RG for Sir RJ's celebration of his birthday po. June 22 ata or June 24 I think. Kailangan na lang natin i-recall back. Pero tingnan natin. RJ. Pero pag sinearch nyo yun, makikita nyo. Kasama rin po ako dun. In-announce na rin yung RJ TV yun eh. Ng RJ Bistro. Makikita nyo po yun dun. Alam ko June 24 yun sir eh. Yung kulay yellow yung 24. Tapos magkakaroon din sa July. Nagbabalak din ng July for RJ Bistro. And sa August, pinagbabalakan din is yung death anniversary ni Elvis Presley. So, another Elvis night yun. Natin, marami na parating. Marami na naman tayo re-reaction na nito. Malaga ito. Doon, Sir Jerome, maraming salamat. Sa mga wala pang ticket, Sir Jerome, kanino ba sila? Kasi marami nagko-comment talaga. Saan ba makakabili? Sino ba ang kukontakin? Well, pagdating sa ticket po is pwede nyo po kayong pumunta sa Facebook right now and pwede nyo po i-chat mismo si Ma'am Cristina Ignacio at Facebook. Mahanap niyo yung account niya. And si Miss May Giocado na rin po as well. Pwede niyo rin po siyang i-chat for tickets. Si Miss Det Ignacio rin as well. Pwede niyo rin po silang lapitan. Yun. Marami pa. And si Miss Bering din as well. Yun. Silang apat. Si Miss Buena na rin pala. Diba? Lima ang pwede nyo pong kausapin for that. Siguro ipapaskin na lang yan sa gilid dyan. Kung sino yung tao na yan. At meron tayo dito, sir, kanina. Meron tayong poll question. Sa mga hindi pa nakakasagot dyan sa poll question na lumalabas ba sa screen? Nice. Hindi. Kita ko. Yan, vote kayo dyan para sa mga, lalo na sa mga wala pa at sa mga nagtatanong. Ngayon, nasagot na ni Sir Jerome. At i-review natin yan. Yun. Napakalinaw. Ma'am Det Ignacio, Ma'am Cristina Ignacio, Mama, tawag dito si Mama Det Ignacio. Nabanggit ko na ba? Para pahulit-puro Ignacio. Magkakapilido kasi sila eh. Si Mama Buena Dolls, Ma'am May Sulit, Jocado, tsaka kay Ma'am Nanay Bereng. Search nyo lang yun sa
Facebook, nilalabas naman sila. May kita. So Sir Jerome, ito na nga. Final closing remarks na natin at ano mga masasabi mo sa mga patuloy na ano at kay tayo magpapaalam na rin at Okay, guys, mga viewers bago natin natin na 182. bago natin i-interview na to, itong interview na to or live na to is thankful lang ako sa mga nanonood right now. Pero kahit sa mga taong hindi nanonood right now, ng mga Geromantics or sino man yan na sumusuporta sa akin at sa Geromantics na rin as well o sa iba pang clones na mga kaibigan ko na rin or not kaibigan ko pero magagaling din na performer. Thank you so much sa panonood right now. Alam ko guys, kayo ay may mga ginagawa rin sa buhay right now at medyo gabi na rin. Papahinga na kayo kasi baka may gagawin pa kayo bukas. Pero salamat sa time and effort sa panonood ngayon at pakikinig sa amin ni Sir Archie. Kausapin niya ako, interviewin niya ako about sa mga ganap ko ngayon sa buhay ko. So thank you guys. Thank you again sa pagnanood ng And bago natin i-end, may umiiyak po sa ating comment section. Nakakatawa naman po. It's none other than Ring Marcelana. Kilala niya naman po to. At dahil dyan, isa-shoutout po natin ang kanya munang pina-shoutout bago natin i-end. Well, lahat kayo, shoutout po right now sa mga yan. Si Miss Evelyn again, Merly Bautista, Charlene Delgado, basta lahat. Shoutout po sa inyo kay Miss Ma'am Edna Reyes din as well. Shoutout po sa inyo lahat. Bago natin i-end. Ma'am Lilibet, dito ata si Ma'am Lilibet. Ma'am Lilibet, nandyan din yan. Ma'am Lilibet. Comment Lilibet Darna ng Cavite chapter. Yan. So yun sir, personally sir, thank you very much po sa pagpa-unlock at pagbibigay tiwala sa channel natin ng Kantong Kwento. So, thank you very much talaga sir sa pag-akit dito. At marami talaga naghintay sa'yo na siguro hindi pa member ng mga GC or mga group ng Geromantics at nakilala dito sa channel natin. At thank you at napaunlakan mo kami dito sir. Thank you very much. Thank you rin po sa pag-invita sa akin right now. Kahit medyo may sakit. Salamat sir. Salamat sa oras. No problema. No problem. Thank you so much. Tama sir. May 23. Ito na, masipit na. Oo, diba? Oh, yun o. Yun, may billionaire channel ako. Interview and may onting kantahan moments doon. Magkakantahan din kami. So guys, may 23 nga ba? 22? May 23 sir, outreach siya. Okay. Pero sa 22 gaganapin yun, yung namin. So, abang lang kayo guys. Hindi yung sa Yamsuwan. Kung Yamsuwan. Yun ba yun sir? Kung Yamsuwan. Na interview na nag-iwan. Opo. Yung yung billionaire channel. Saan din na-interview si Ruel. Ayan. Abangan nyo ako guys doon. Papakita na rin ako. Palakpakan natin. Excited na kailan yan sir? 22. So 20 dalawang tulog na lang. Dalawang tulog na lang yun. Thank you so much din po, Archie. Thank you so much everyone. Thank you. Good night to you all. Pahinga rin kayo mabuti ha. Huwag magpakapuyat sa panonood sa amin. Kailangan magpahinga rin po kayo. Thank you po. Ingat po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Okay.